Hello, so ito yung reading natin for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Of course, take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, sa mga gustong magpabook ng personal reading, doon na lang kayo sa Facebook page namin, Madam P. If you're willing to wait, guys, doon kayo mag-inquire. And also, pag nag-follow kayo sa akin doon, mag-ingat kayo kasi marami akong poser. Marami akong poser, scammer. Marami na po na-scam. Recently, ang na-scam na follower ko, 3,000, 5,000. Yun yung mga nakuha sa kanila. Nagpapakilalang ako yung mga scammer na yon. Malalaman yung scammer kasi sila yung unang nag-message, okay? Yun. At saka, malalaman nyo naman yun pag binisita nyo yung pinaka Facebook profile nitong mga nag-message na ito. Profile gamit nila, kaya alam yung scammer. Kasi ako, page yung pinaka ginagamit namin, malalaman mo yan. Naka-connect or naka-link yung page namin dito sa mga YouTubes, WhatsApp, sa TikTok. Ganyan, mga nasa 100,000 may git na rin yung mga followers, both TikTok and Facebook. So, yun. Yung poser scammer, syempre konti lang yung followers nila. Nire-reuse lang nila yung aking profile pic and yung yung mga videos. Kaya magmumukhang ako yun. Pero hindi ako yun, of course. Lalo na pag sila yung una nag-message. Tsaka usually sa aking poser scammer na yan, hindi sila marunong magtagalog. Kasi trabaho na nila yun eh. Scammer talaga sila, mga poser talaga sila. Tapos iba yung lahi nila. Okay? So, let's start with the hover, the 10 of Hearts and the Joker. Ito maganda to kasi I feel a lot of change pagdating sa usaping family or home. You know, I can see big change here. 5 of Hearts. Ito was supposed to be malungkot yung energy niya or yung meaning niya. Pero hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Lalo na with the King and King, Queen, 4. Ayun o. Ang gaganda ng cards na sumunod. King, Queen, 4 and 3 of Hearts is also here. So, sa nakikita natin dito, more on growth, pagdating sa usaping family, home, emotional growth din, ang nakikita natin sa'yo. May mga bagay na sisimulan ka pagdating sa area ng family, pagdating sa area ng home, na magbibigay ng growth para sa inyong lahat, hindi lang sa'yo, pati sa mga tao na involved sa family mo, diba? I can see a lot of growth and happiness sa bawat isa sa inyo. Person na nakakonect mo. Six of Hearts, 4 of Spade. Okay. Yung person na nakakonect mo, 5 of Clover, 4 of Clover at the bottom of the deck. Ace of Spade at saka 6 of Clover. Yung energy niya kasi kakaiba eh. Parang marami siyang hindi sinasabi. Well, hindi lang sa'yo. Pati sa mga tao sa paligid niya. Marami siyang sinisikreto, marami siyang itinatago. Kasi pwede magdulot ng pag-aaway, pagkakagulo. I mean, as much as possible, tinatry niyang maging tahimik.
at hindi i-open up yung mga bagay na nasa isip niya or magkakos ng gulo sa paligid niya. Okay, so this person is, the Ace of Spades, oh. Nararamdaman natin yung taong maraming isipin or maraming iniisip. Especially, alam mo, wala naman tayong gender specific. Open naman to sa LGBTQIA+. Pero especially kung malakas yung pagka-masculine energy dito sa taong to. Alam mo yung literal na tatay, parang ganon. Yung mga tatay kasi, hindi lahat. Pero mostly, hindi sila vocal, 'di ba? Marami silang iniisip, pero sinasarili lang nila yung mga isipin na yon. So, kapareho ng person na ito, ganun din yung energy niya. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Four of Clover and the Ace of Spade. Ito yung nagpakita doon sa bottom of the deck nung person mo. Pero lumabas siya sa energy mo, spirit guides, angel guides, emotion ng person na ito. For you. Meron na tayong angel number 444. 5 of Diamonds, 7 of Diamonds. Three of Hearts, 4 of Hearts at the bottom of the deck. Well, ang emotions mo kasi more on doon sa mga sinisimulan mo, especially may kinalaman sa career, or anything, or home, pwede rin, no? Na which is nakita naman natin yun doon sa main energy mo kanina. Anything na stable, or may kinalaman sa stability mo, home, career, business, yung iba. So, mga bagay na sinisimulan, na mas magbibigay pa ng stability sa'yo. So, nandun yung focus mo, emotions mo ngayon, you're putting your effort, parang may mga bagay ka pinupush ngayon. And regarding this person, wala tayong nakuhang energy na may energy sa'yo, na may kinalaman sa kanya. And emotions sa person na to with the 5 of Diamonds, 7 of Diamonds. Pressure kasi nakukuha natin financially, especially. Parang na-pressure siya financially ngayon. Hindi siya okay. Financial troubles, problems. Na-experience niya ngayon. 4 of Hearts is here. So, remember, sabi ko kanina, parang hindi niya mai-open up lahat. Or as much as possible, hindi siya nag-open up talaga. So, may mga struggle siya ngayon. Especially may kinalaman sa responsibilidad niya. Na pwedeng hindi niya nagagampanan or may mga kakulangan na nagiging dahilan para ma-pressure or ma-problema siya ngayon, financially. Bumabagsak or yung level ng finances niya ngayon ay may pagguho, yung naririnig kong word. And hindi siya okay financially. 7 of Diamonds. I'm looking at this pero ibang card yung nakikita ko ngayon. Doon sa card na yon, ay tinatry kong explain sa inyo. It's a card na parang yung mga coins or yung money is nasa halaman. Pero, unlike, of course, maganda sana, no, kung yung pera talagang tumutubo or nanggagaling sa halaman. Pero hindi yun yung meaning niya na yung pera ay nasa halaman or madaling makuha yung pera. But rather, yung process, of course, alam naman natin, bago magbunga yung isang halaman, mabuti sana kung puno na yan. Pero dadating yan or pupunta siya doon sa mga stages. Diba? Bago siya lumaki, ilang taon. Bago siya maging puno, ilang taon. So, ang nangyayari, parang ang bagal. Hindi mo siya makikita kinabukasan na, ang laki na nitong puno na, nitong itinanim ko. Hindi ganun, diba? May process yan, may procedure yan. Maghihintay ka talaga matagal. So, ganun yung nakukuha natin sa energy ng person mo. Napakabagal ng procedure or ng process ng money niya.
na nakadagdag dun sa stress or problema niya kasi of course, mas nauuna yung mga responsibilidad, yung mga bills, sabihin na natin ganun, bago yung kanyang pinaka money. Dumadating sa point na kailangan na niyang ma-receive yung sahod niya kasi nauna na yung mga bills or yung mga yung mga obligasyon o mga kailangan niya pagkagastusan. This is this is supposed to be love reading pero nakukuha na natin ngayon kasi is more on material na usapin. Bukod sa iyo naman kasi din ang focus mo sa side ng person na ito, it could be talagang nai-stress or namumblema siya na yun yung mas nakukuha nating energy sa kanya. Okay, so what will happen in the future for the both of you? Future energy. You do have the King of Hearts, the Queen of Hearts. Okay, both King and Queen are here. Six of Diamonds, Nine of Diamonds. Ayan, oh. Well, the King and Queen of Hearts is maganda sa part mo kasi nakakakuha tayo dito ng partner card. And I see you as being whole. Nakakaya mong i-handle kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo nang ikaw lang mag-isa, like you don't need anyone or any who. Kasi parang napakadali lang dumating sa'yo ng tulong eh. 'Di ba? Parang pag may something na pinagdadaanan ka, ayan na agad yung tulong with just one snap. Boom, ayan na yung tulong sa'yo. You don't need to talk or you don't need to speak to ask help from someone kasi automatic may tumutulong or like the universe is giving you the help na kailangan mo. Nakamoy ako ng amoy goma or amoy gulong or rubber. This could be your reading. Hindi ko alam kung may hinawakan ka ba or may malapit ba sa yung ganon na something na may kinalaman sa gulong or goma. Or maybe your yung career mo or yung work mo has something to do with that. Or sasakyan. Yan, may kinalaman sa sasakyan. Okay, anyway. In the future, yun nga, mas na-handle mo yung sarili mo and a lot of respect ang binibigay sa'yo. The more na natatouch mo yung emotions ng ibang tao, nakukuha mo yung respeto nila. Like literal, yung King and Queen of Hearts. Hearts, giving love. Ikaw ito, no? Dami mong tinutulungan, ang dami mong na emotionally nakakausap na tao or you're just spreading your voice. Might be yung iba sa inyo, you could be a singer. Or pwedeng katulad ko, you talk to a lot of people, nagsasalita ka, nagbibigay ka ng mga speech. The more you talk, the more na ikaw ay nakakahipo ng mga emotion ng ibang tao. The more na ikaw ay nakukuha mo yung respeto nila and you're getting a lot of good karma. Pwedeng meron dito ang nakikinig sa akin which is a speaker or maybe a pastor or someone na ayun nga, sabi ko nga maraming kinakausap na tao eh. Or katulad ko, might be you're also a spiritual person, you're also a tarot reader or you're someone na
nahihipo mo yung mga emotions ng ibang tao. Which is what I do, di ba? Ganito, nakakahipo din ako ng emotions ng mga taong nakikinig sa akin. So, the more you are talking or speaking your heart out at natatouch mo yung emotions nila, nakakita tayo ng mga good karma sa'yo. 9 and 6 of diamonds sa side ng person mo. More on ano rin ito, material pa rin ang usapin. Kailangan niya ng tulong. This person needs help. Maybe you are someone na parang nakikitaan niya ng tulong or na makakatulong sa kanya. Pwede kasing in the past na tulungan mo na siya or nabigyan mo na siya ng advice. Sabi ko nga, ang ano mo more on sa words, diba? Maybe marunong ka magamitin yung mga words mo. Yung pagsasalita mo ng mga kung ano yung mga plano, etc. Parang tipong kahit hindi siya maglabas ng pera sa'yo, parang hindi mo na siya kailangan iskamin. Alam mo, iskamin na in a joke way, okay? Yun nga, yung simple pagbibigay ng advice sa kanya or pag nakikipag-usap sa taong to, nakikita ko yon as energy ng person na to, na hinahanap niyo yung gano'n, parang I need you, I need your help. Kailangan ka niya. Kailangan niya ng tulong mo. Kahit yung tulong na hindi financially but rather, lumada na siya ng financial problem, pero hindi sa paraan na tipong ikaw yung magbibigay sa kanya ng pera para masolusyonan niya yung problema niya. No? Hindi ganun. Like being just a friend or someone to talk to. Kasi, of course, pag financially nagkakaroon ka ng problema, kasama dyan yung pati yung utak mo, tuliro pati utak mo problemado, yung pati yung puso mo, emotions mo, spiritual na ano mo problemado di ba? You're going through a lot of problems. Ngayon, ikaw, nakaka-feel siya ng comfort at parang natutulungan mo siya sa way ng ikaw ay nakikipag-connect sa kanya. Natutulungan mo siya kasi in a way na ikaw yung nakakaintindi sa kanya. Parang gano'n. Kailangan niya ng kaibigan, kailangan niya ng kausap at ikaw yung parang nakikita niya makakatulong sa kanya sa part na yun. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.